kayo, mga kaibigan, mga kapitbahay ninyo na gustong makabili ng mura, magandang klaseng bigas, magkano natin ibebenta, Ka Jimmy? 45 pesos per kilo. 45 pesos per kilo. Pero dun sa merkado, magkano yan? 58? 68. 58, ibebenta lang po ng 45 pesos per kilo. 15 pesos kaagad. Ano yung jasmine rice? Mga ganun? Mas maganda pa. Mas maganda pa sa jasmine rice. Maganda pa. So itong ating mga media friends dito, Ka Jimmy, ano yan eh? Diretso kay Mayor, no? So, malay mo, kalampagin nila ng kalampagin. Dahil unang-una tayo, 5 kilos po bawat pwedeng makabili. Bawat individual po na pupunta sana rito. Ngayon, kung sakali, no, saan naman gagawin kung hindi dito? May pagkakataon bang makaikot-ikot tayo dyan sa malapit na lugar? Kasi nag-aabang sila eh. Actually, maraming gusto pumunta rito eh. Actually, gano'n nga gusto namin mangyari. Dito sana ang launching niya para formal namang tingnan, maganda namang tingnan. Sapagkat ito nga, kasabay na ng ating huntahan, eh, may papakita na natin kaagad, may i-report ninyo kaagad, no? Sa inyong mga listeners, sa inyong mga followers sa social media, malaman nila na tuwing Wednesday meron dito. Eh, yung nga, sa bagay sabi ko, hindi naman kasalanan ito ni Mayor. Siguro dapat may parating kay Mayor na yung ating magandang layunin ay nasagkaan dahil hindi lubusang naintindihan ng dapat magbigay ng pahintulot po sa atin. So si Kuya Jimmy Mendoza, no? Yung pinsan ko dyan, ang DCR, no? Wala ba sample niyan, mga ka-Jess, para sa media, para patikin namin kung ano talaga nasa. Ba? Pwede, no? Pwede yung challenge na yan, ano? Doon nakaraan sabi ni Kong Kabatbat meron. Ang punto ko doon sa segue ko na yon, Kuya Jimmy, no? Saka kay Jess, saka kay Kong Kabatbat. Parang ganito ang gustong gawin ni Insan eh. Magbebenta rito, hayaan mo munang guluhin nila tayo, di ba? Balita yun, di ba? Sabi mo, nagbebenta ng murang bigas ang huntahan. Tapos pinatigil ng administrator. O, edi ang gandang balita niyan. Saka nakakita naman ng nagbebenta ka ng murang bigas pagkatapos mismo ang LGU ang kumukontra, di ba? Palagi mo, Insan, pwede yun, ano ha? O, yung challenge na sinasabi mo, baka malay mo, mamigay sa mga taga-media para matikman nyo at nang ma-broadcast ninyo. Then, hinga ko na reaksyon si Kong Kabatbat. Yung pong ganong initiative, gaya na binabanggit nyo, mukhang parang dating ginawa na po yan, ano? Eh, naalala nyo, may mga tinatag na rolling stores. Eh, dito, magandang ang venue ito. Pupuntahan ng maraming mga taga Quezon City. Ang makikinabang ay yung mga residente ng Quezon City. Any reaction on that, Kong Kabatbat? Yan. Okay. Yan po yung sinusubukan din namin gawin sa Magsasaka Party List. Kaya po itinayo namin yung Magsasaka Outlet. Kung naalala nyo po, Magsasaka Outlet yan yung hiningan ng tulong nung magsasaka sa Panikitarlac dahil binabarat yung kanyang kamote. So, binili natin para mas mabili natin ng patas na presyo, nabenta natin ng mas mura. Yung iba na i-donate natin dyan sa, may nakita tayo kasi dyan na, na pwedeng pagbigyan ng donasyon. Yun po si Ana Patricia noon. Yun yung kauna-unahang nag-donate doon, magsasaka. Kaya po kumalat ang community pantry dahil nung nakita namin yun, nagtayo din kami sa harap ng opisina namin hanggang sa nag-viral dahil may isang magsasakang nag-donate. So, yan pong gusto na nilang mangyari na makapagbigay ng mas murang local product. Yan din po yung tinutulak ng Magsasaka Party List through Magsasaka Outlet. Ngayon po, I don't claim to be an expert. Kaya po ako nakikinig sa mga ganyang konsepto dahil hindi po ako expert eh. Kaya lang, karamihan po talaga sa mga magsasaka natin na matagal lang nagsasaka na ang gamit talaga nila ay chemical fertilizer. Pagka nag-propose ka dyan ng biofertilizer, lalo na kung sa akin manggagaling, eh baka ang unang, lagi naman po nila karamihan sinasabi yan na wala ka pang salawal, patanim na ako dito, tapos papakita mo ako ng ganyan. Medyo, meron talagang challenge. Pero sila, pagka nakita talaga nila na by their own eyes, nakita talaga nila na mas maliit ang gastos, mas marami ang
harvest at mas masarap, dyan sila nagsisimulang pumayag na tanggapin yan. So, ako po, suporta ako dyan, ang magsasaka outlet, suporta po sa mas murang bigas na local. Kasi, ito po yung proof na ang paraan para pababain ng presyo ng bigas ay hindi importasyon. Nandito naman po yung susi talaga hindi lang natin pinapansin. At ang masakit pa nga, nakakalungkot marinig yung balita na yon na hindi man lang tayo pinayagan dito. So, yung magsasaka outlet po, patuloy pa rin naman kami na nagbebenta pero online. Kasi nung nagkaroon ng pandemic, parang ang nangyari, lahat ng makikita mo sa mall, makikita mo na online. For example, ang grocery, makikita mo na yan online. Pwede ka na mag-order. Ang mga damit, pwede mo na rin orderin yan sa Shopee, Lazada. Ang sinihan, napapanood mo na rin naman yan sa Netflix. So halos lahat ng nasa mall, pwede naman na nating ibenta online. So ito pong ating ipinopromote ngayon na murang bigas, pwede rin natin itong ibenta online. Pwede po through magsasaka outlet, we are offering our help. Kasi gusto po talaga namin malaman ng marami na meron pong mura na pwedeng bilhin na bigas. Basta po alam niyo kung saan makakabili. Kasi pwedeng hindi naman po natin to i-offer physically. Pwede rin po online. So yan din po yung aking ino-offer na option or remedy. Innovation. Sir Jimmy, paano gagawin yon? Sa online, meron ba tayong sistema para mailunsad na yan? Medyo may kahirapan lang kasi may kabigatan yan kagaya sa mga ibang binibinda sa online na magagaang. Pag nag-order yan, halimbawa 10 kilos, ito lang pumasahe sa motorsiklo mula dito hanggang Pasay, 400 na yung sinisingil Kahapon may inutos ng tao ko, pinadala ang dokumento dito sa Department of Agriculture. Yung isang way pa lang is 400 pesos na ang sinisingil sa yung motor. O balikan, 800, imagine. So, isa yan sa challenge. Ang solusyon sana dyan natin siguro ay clustering siguro. Sa mga consumer public, lalong-lalo dito sa Metro Manila, babagsakan natin, i-schedule natin, example, dito sa Quezon City, kung saan yung mga area na medyo more nakatira, medyo nasa laylayan, yun ang anuhin natin siguro. Mag-coordinate tayo sa mga barangay captain, mga barangay officials, para makatulong man lang din tayo sa mga consuming public dito sa Metro Manila na nahikaw sa buhay. Yan siguro nakikita ko. Clustering, rolling store, palagay mo? Rolling store, magastos din Magastos at kailangan mo maraming tao. Limited tayo sa tao rito kasi mahal nga. Tirahan, maglagay ka ng staff house. Pagdala dito, yung kung mayroong coordination sa mga barangay, i-schedule lang natin pagbagsak sa kanila. Mas yun ang sigurong solusyon. Mang Jess. Gusto ko lang susugan yung sinabi ni Ka Jimmy. Tama po yung sinabi niya, clustering. Ang totoo po niyan, panahon pa ni Dr. Dar ay dinidiscuss na namin yung clustering na yan. Ang clustering po ay dalawang bahagi. Clustering sa magsasaka at clustering sa consumer. Pag klinaster mo ang mga magsasaka, tuturuan mo sila ng tamang teknolohiya, yung sinasabi namin kanina. Mga kailangang pagbabago sa paraan ng pagtatanim ng palay para mapababa ang kanilang cost. Kapag sila ay nag-ani na, dapat hindi ibenta sa mga middleman yan. Saan yan ibebenta? Sa cluster naman ng mga consumer. Alam po natin lahat na ang mga karamihan ng mga poorest of the poor ay recipient ng 4-piece program ng government. Doon po natin ngayon yan iuugnay yung halimbawa sa isang bayan, lahat ng mga ani ron na mga magsasaka nakaugnay na ron sa kanilang 4-piece recipient. Kung mayroon mang sobra, pwedeng ibenta sa iba. Matugunan nila yung pangangailangan ng kanilang 4-piece recipient. Ang maganda po nito, mga kaibigan, yung pera ng 4-piece, pwedeng i-download yan ng LGU at pwedeng ipahiram sa magsasaka na pambili niya ng biofertilizer. So, hindi na siya mangungutang pa. Kasi pagdating ng panahon, pag nagbayad siya, produkto na.
ang kanyang ibibigay, ang mangyayari po, tataas ang income ng magsasaka sapagkat ang presyo po ng palay ay tama. At bababa naman ang presyo ng bigas sapagkat wala ng middleman na nagko-control doon sa presyo ng bigas. Win-win situation po yun. Yun po ang sinasabi ni Ka Jimmy na yung clustering, kaya po natin gawin kung yun po sanang ilalapit din namin kay Secretary Laurel. Kaya lang po, wala pa kaming pagkakataon na ipaliwanag ito sa kanya. Salamat po. Thank you. Si Sir Jesus Jess Las Marias po ang nagsalita, no? Paki-file nyo lang dyan. Chief Event Organizer po ng puntahan. In a few minutes, mag-ready po ang ating mga media friends sa mga gusto magtanong, no? Isang ikot pa dito sa issue ang dapat masagot. Balikan ko si Sir Jimmy Bistar ng Unigrow. Ang banggit kanina, no? Ni Kong Kabatbat, hindi itong food security or to improve food security ang tugon dito sa ating problema. Lagi na dito sa pagkain, kundi food sovereignty. Alright. Importasyon, hindi ito solusyon. Can you imagine, pati asukal, animal feeds, ang pork, manok, ultimo asin. Ini-import na yan. Reaction mo, Sir Jimmy? Kasi yun hindi tayo mag-depend ng mga importation, lalong-lalo sa mga seed. Imagine ngayon, lahat ngayon tinatanim natin, once mo lang itatanim, hindi mo na pwedeng i-recycle. So, isang pagkataon na i-embargo tayo ng mga ibang countries mag-supply sa atin, wala tayong maitanim. So, yung ginawang programa sa gobernador ng Nueva Ecija, si Gobernador Uye Umale, na magkaroon ng isang center sa Nueva Ecija, dyan ngayon sa Science City of Muñoz, nandoon ang Provincial Seed Center, ay ang lahat ng bibili mo doon ay OPV, Open Pollinated Varieties. Magmula sa seeds ng vegetables, mais, palay, ay nandoon na, kailang limited pa lang sa ngayon. Sana kukupihin din dito sa ibang LGUs. Kasi kung hindi, ay walang mangyari sa atin. So yung sinabi ni Kong Arjen kanina, ay akmang-akma talaga yun sana. Yan sana din dapat na gawin sa mga nandyan namumuno sa agrikultura. Hindi tayo magdidepend lahat na lang i-import natin ultimo galunggong. Yan nga nangyayari sa atin Pwede naman gawin natin magtulungan lang magtulungan. Magiging abunda tayo. Kaya yung sinusulong namin sana, yung balanced fertilization, ito na sana ang nangyari. Kasi hindi lang naman ito salita lang. Kung hindi, pinakita natin yan since year 2018. Hanggang ngayon, napaganda natin ng mga ani na magsasaka, lumit ang gastos, kaya noong 6 months tayo nagbinta ng 25 pesos per kilo na bigas mismo sa main office ng Kaliwa, nasustain natin yan.